doon sa Apokalipsis, sino po yung binabanggit na 24 na matatanda na sa luklukan? Yun lang po. Salamat, Engineer. Ang ginagamit pong salita sa Grego, kapatid na engineer, yung presbyteros. Sa English, i-translate nila presbyter. Ang kahulugan nun, translate mo sa Tagalog, matanda. Hindi ang kahulugan nun, may balbas, mahaba, tapos nakayuko na, at korbo na, hindi ganon. Yung matatanda, sa Biblia po, ang tinutukoy na matanda is an authority. An authority. Parang si Pedro, sa edad niya na 30 taon, mas i menos, kasi si Kristo kumuha ng mga apostol, kaedad niya eh. Hindi naman si Kristo kukuha ng mga apostol na hukluban na hindi na pwedeng maglakad eh, no? Ang contemporaries ni Kristo, mga kaedad niya. Si Kristo nung mangaral, 30 anyos. Si Pedro, at the age of 30, kinikilalang matanda. Sabi ni Pedro ganito, 5:1. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo, at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sapilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Ngayon, ang matatandang tinutukoy sa iglesia, mga authority kagaya ni Pedro. Sa matatanda sa inyo, umaaral ako, mangalaga kayo sa kawan ng Diyos, sabi niya. Gumamit kayo ng pagpupuno na hindi sapilitan, sabi ni Pedro. Kasi siya matanda rin. Tapos yung mga inaaralan niyang matatanda, yung mga puno sa iglesia. Tinatawag yung kapatid na matatanda. Kahit bata pa edad nun, kinukonsider yun na matanda. Sa unang Timoteo, Kapitulo 4, pakibasa kapatid na Daniel, versikulo 12. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa espiritu, sa pananampalataya, sa kalinisan. Si Timoteo, nung maging ministro, bata pa, hindi pa masyadong maedad. Pero sabi ni Pablo kay Timoteo, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi maging uliran ka. Yung uliran, yun yung matatanda eh. Kagaya ni sabi ni Pedro dun sa unang Pedro na yung mga matatanda sa inyo, maging uliran kayo ng kawan. Kaya examples of the flock. Ibig sabihin sa iglesia kapatid, ang tinutukoy na matatanda sa Biblia, hindi ibig sabihin yung ulyanin, wala nang ngipin, nakakorbo na, hindi ganon. Ang kahulugan ng salitang matatanda, authority. Round about the throne of God in heaven, there are 24 thrones. May 24 na luklukan sa palibot ng luklukan ng Diyos sa langit. Basahin natin ang 4:4 ng Apokalipsis. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita kong nangakaupo ang 24 na matatanda, na nadaramta ng mapuputing damit, at sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. Ayun, meron silang corona eh. Yung mga matatanda na yun eh. Ang pag nagbabasa ng Biblia iba, ang iniisip doon, matatanda, para bang yung lola ko na malabo na mata, ganoon, wala nang ngipin, ang balate, yung kurduroy na ang balat, ganoon ang paniwala. Pero hindi, mga authorities yan that are seated round about the throne of God in heaven. Meaning, mga authorities yan in heaven. Mga katulong ng Diyos yan sa pamamahala ng universo, kapatid. Basahin natin, sa isang talata ng Efeso, Kapitulo 1, versikulo 21. Saka iba-ibabawa ng lahat na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop, at sa bawat pangalan na ipinangungusap,
hindi lamang sa sanlibutang ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa, at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Si Kristo ginawang pangulo ng iglesia, at hindi lang siya pangulo ng iglesia, nasa ibabaw siya ng lahat ng kapamahalaan, kapangyarihan, pagkasakop, bawat pangalang ipinangungusap, hindi lang sa sanlibutang ito, kundi sa darating. In English, it is well said. Ang sabi doon, above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Ibig sabihin, meron talagang powers, authorities, dominions. Isa doon yung 24 na matatanda sa langit. They are all under the power of the Lord Jesus Christ and under the power of God. Pero wag ka mag-isip, kapatid, na yung 24 na matatanda, 24 na hukluban, ulyanin, at saka hindi naliligo. Ganun po yon.